Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho sa inyo. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroon. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin yun hong inaugural speech ni Yorme Isko Moreno Dumagoso ho doon sa City Hall kung saan ho ay nagtipon-tipon ng mga bagong halal na mga city councilor ho doon sa nangyari nga hong inaugural address ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. So, ang nangyari ho doon ay ipinakita ho niya doon yung kalalagayan ho ng lungsod ho ng Maynila dahil ngayon ho ang sinasabi niya ay ang usapin hong pinansyal ng lungsod ho ng Maynila ay nasa ICU. Kumbaga ho ay talagang matindi ho ang kalagayan dahil ang lumalabas ho ay meron hong utang na 10.2 billion ang lungsod ho ng Maynila. So napakalaki ho nito. At bukod ho doon ay meron hong mga ibinunyag na mga transaksyon, mga cash advances ho na napakalalaki ng amount. At meron pa, ang naalala ko, meron siyang sinabi doon na in one day, tatlong withdraw ang nangyari at yung mga taong involved ay talagang ipinakita ho doon sa screen at talagang nakita ho lahat ng mga taong nakapanood doon mismo sa City Hall at doon ho sa mga nanonood sa mga kani-kanilang tahanan dahil ho naka Facebook Live itong si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Isang araw lang, May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall. Lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Ang pera, 683 million pesos. Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Hernan Bermejo. Nag-cash advance ng 641 million pesos. Ang susunod, ang summa cum laude, Attorney Marlon Lacson, amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may nakinabang dito sa sesyon na ito. Before I continue, on a personal note, anong ginawa nyo naman sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? So yun ho, aabangan natin kung ano ho ang mangyayari dyan dahil ang ayon ho sa kanya ay pananagutin ho niya ang mga may pagkakasala dyan sa mga ginawa hong mga grabe ho, nakakalulang transaksyon dyan sa nakaraang administrasyon sa lungsod ng Maynila. So yun ho, ang nangyari ngayong araw na ito
diyan ho sa lungsod ng Maynila. So abangan ho natin kung ano mangyayari ho diyan sa mga susunod ho na mga araw, linggo at buwan, kung ano ho ang mangyayari diyan sa mga investigasyon ho na 'yan sa lungsod ng Maynila. Pero, gano'n pa man ay, patuloy pa rin ho ang, adhikain ng, alkalde ho na si Mayor Isko Moreno Dumogoso sa kaniyang mga magagandang hangarin diyan na ipagpatuloy at, buhayin muli ang, Maynila. Kumbaga yung sinasabi niyang, "Make Manila Great Again." Dahil, mukhang napabayaan nga ho talaga itong kalalagayan ho ng, Maynila, lalong-lalo na ho ang usapin sa basura. At nabanggit nga ho doon na napakalaki ho ng utang ng, lungsod ho ng Maynila do'n ho sa mga nag-aasikaso ng mga basura ho sa paghahakot. Abay, umabot ho ng 950 million, mantakin niyo ho, na 8 buwan na palang hindi nababayaran yung, nag-aasikaso ho ng mga basura diyan sa lungsod ng Maynila, at umabot pa daw ho ng, December 31, 2024, at ang alam natin ngayong, taon ho ay hindi pa rin ho nabayaran, kaya umabot ho sa napakalaking halaga ang, utang ng, lungsod ng Maynila na umabot ho sa 950 million. Bukod ho do'n marami pa pong, binanggit ho do'n si Yorme Isko Moreno Dumagoso, yung mga kautangan ho na umaabot nga ho sa 10.2 billion. So yun ho ang, malaking problema na reresolbahin ho ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, kasama na ho ng lahat ng mga city council diyaan sa lungsod ho ng Maynila. So yun ho, binahagi lang ho natin ang ating mga napanood at narinig doon sa inaugural speech ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Isang mapagpalang araw po sa inyo, and God bless po.